Magandang umaga po sa inyo lahat at ito ang araw na ginawa ng Diyos kaya tayo'y nagagalak at nagpapasalamat. At bago tayo pumasok sa puso ng mga mahal na araw, tayo'y natitipon bilang isang simbahan, bilang katawan ni Kristo at sa natatanging paraan ay samahan kaming mga pari sa aming pagpapanibago ng aming pagtatalaga. Kaya ngayon po ay espesyal na araw sa mga pari. Kaya sa mga laikong naririto, pwede ho bang batiin ninyo ang mga pari ng Happy Priest Day? Happy Priest Day. At palakpakan nyo po ang ating mga pari. Happy Priest Day po, Fathers. At sa natatanging paraan, nais din natin na batiin sila sa araw na ito. Pinagdiriwang niya ang ika-46 na taon bilang pari. At sa bukas at sa makalawa ay ipagdiriwang din nila. Lahat sila ay 46 years sa priesthood. Hindi na tayo makapag-antay sa golden, kaya ngayon pa lang gusto natin silang samahan sa pagpapasalamat sa Diyos. Kaya sa araw na ito, pinabati natin si Father Maximo Butch Umanya, bukas Father Robert Obet Edward Florido, at sa makalawa naman, Father Josue Donny Enero. Apat-na-put-anim na taon ng biyaya, pagpapala at katapatan ng Diyos. Sana po umabot din kami sa bahaging yan. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa gitna ng mga mahal na araw, tayo'y nagtitipon para sa misa ng Krisma, isa sa pinakabanal na pagdiriwang ng ating simbahan, sapagkat sinasalamin nito ang ating pagiging buhay na katawan ni Kristo. Nagkakasama-sama sa isang misa ang lahat ng mga pari, relyoso at relyosa, at mga laiko mula sa iba't ibang bahagi ng ating pamayanan. Makasaysayan at mabiyaya ang ating misa ng Krisma ngayong 2025. Jubileyong taon ng pag-asa sa pangkalahatang simbahan at ginintuang jubileyo naman sa ating pinakamamahal na diocese ng Balanga. May personal din akong galak sapagkat ito ang aking unang misa ng Krisma bilang obispo, bilang inyong obispo. Yamang pag-asa ang biyayang handog ng taon. Ito na rin ang ating marubdob na ipagdasal sa misang ito sa taong ito. Ang mga langis na ating babasbasan ngayon para sa binyag, kumpil, pagpapahid sa may sakit at banal na orden ay may dalang halimuyak ng misyon ni Kristo. Magpagaling, magpabanal, at magsugo. Ang mga langis ding ito ang magpapaalala sa atin tungkol sa malalim na pag-asa na tinatawagan tayong tanggapin at ibahagi sa mundo. Ang mga langis na ito ang magpapaalab sa ningas ng pag-asa. Yamang ang araw na ito ay pagsasariwa ng aming pagkapari. Hayaan po ninyong kausapin ko muna ang mahal nating kaparian. Mga kapatid kong pari, tayo ay inordinahan at pinahiran upang maging tagapagdala ng pag-asa. Tulad ng sinabi sa propeta Isaías na binasa ng ating Panginoong Hesukristo, ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang maghatid ng mabuting balita sa mga dukha. Ang parehong Espiritong ito
ay nagpahid din sa atin nung tayo'y inordinahan. Hindi para takasan ng paghihirap, kundi para tumindig sa gitna nito bilang mga tanda ng presensya ng Diyos. Sa mundong madalas nababalot sa pagdududa, hirap at kawalan ng direksyon, ang pari ay hindi lamang tagapagdiwang ng sakramento at tagapangasiwa sa simbahan. Siya ay tagapagdala ng pag-asa. Bawat kumpisal, bawat pagbisita sa mga may sakit, bawat banal na misa, bawat salita at hakbang ng pari ay isang payak at makapangyarihang pahayag. Si Kristo ay kasama pa rin natin. Si Kristo ay tapat sa atin. Si Kristo ang mananaig sa atin. Ito po ang ating ipinapahayag sa ating buhay at ministeryo. Si Kristo ay kasama pa rin natin. Si Kristo ay tapat sa atin. Si Kristo ang mananaig sa atin. Maipapahayag natin na si Kristo ay kasama ng sambayanan kung tayo ay kasama nila sa paglalakbay sa buhay, lalo na ang mga dukha at walang tinig. Kung tayong mga pari ay nagkakasama-sama bilang isang kapatiran na nagtutulungan at nagmamalasakit sa isa't isa. Kung ang ating mga parokya ay magkakasama sa pangarap at galaw bilang isang diocesis, kung ang ating pagsasama ay nagbubunga ng kabanalan at kabutihan, ipinapahayag ba ng ating presensya at samahan na kasama natin si Kristo? Maipapahayag natin na si Kristo ay tapat sa lahat kung tayo ay tapat sa ating buhay pari. Hindi lamang tayo tapat sa ating gawain bilang pari, kung hindi tapat tayo sa ating ugnayan kay Hesukristo na payak, masunurin at dalisay sa pag-ibig. Ang pinakamabisang tagapagdala ng pag-asa ay isang tapat na pari. Ang mga laiko ay tumitingin sa mga pari hindi lamang para sa mga sakramento, kundi para sa patotoo ng buhay. Hindi naman naghahanap ng perpektong pari ang ating mga laiko, kundi isang paring may panalangin, malasakit at katapatan. Sa ating kahinaan at patuloy na pagsumikap, kapag nananatili tayong malapit at tapat kay Kristo, tayo'y nagsisilbing ilaw ng pag-asa patungo sa Diyos. Ipinapahayag ba ng ating pagkapari ang katapatan ni Kristo? Maipapahayag natin na si Kristo ang mananaig sa lahat kung ating maipapakita na ang tunay nating inaasahan ay hindi ang ating galing at yaman, hindi ang ating kinakapitan sa simbahan o lipunan, hindi mga proyekto o plataporma lamang, kung hindi ang grasya at awa ng Diyos. Maraming tukso, hidwaan, agam-agam at pangamba sa ating ministeryo at personal na buhay. Hindi tayo dapat magkagulo o panghinaan sapagkat mananaig ang Diyos. Ramdam ba ng mga tao ang tiwala natin sa Diyos? Ipinapahayag ba ng ating pagkapari ang hindi mapipigilang pananaig ni Kristo? Si Kristo ay kasama natin. Si Kristo ay tapat sa atin. Si Kristo ang mananaig anuman ang mangyari. Kung ito ang mensahe at laman ng ating pagkapari, hindi lamang tayo magiging tagapagdala ng pag-asa, tayo mismo ay ihahatid kay Kristo. At kapag ang mga pari ng bataan, ang mga pari ng simbahan ay nananahan na tunay kay Hesukristo,
nag-uumpisa na ang kaharian ng Diyos sa ating piling. Bayan ng Diyos sa Diocese ng Balanga, tulungan po ninyo kaming mga pari na manahan sa pag-asa ni Kristo. Ipagdasal po ninyo kami. Tulungan ninyo kaming maglingkod. Hindi namin kaya mag-isa. Alalahanan niyo po kami kung kinakailangan. Sama-sama tayong mga pinahira ng langis upang magningas ang pag-asa ni Jesucristo. Hayaan po ninyo akong maging mapanghas sa sandaling ito upang mag-alay ng isang dasal sa Diyos at hamon sa inyo, sa ating lahat dito sa Diocese ng Balanga. Kung tunay na tangan natin ang pag-asa ni Kristo, lalago ang bukasyon sa Bataan. Kung ang mga pari ay tunay na tagapagdala ng pag-asa, maraming kabataan ang maaakit na tumugon sa tawag ni Kristo bilang pari o religyoso o religyosa. Hindi pwedeng hindi masindihan ang mga tao kung tayo'y tunay na nag-aalab. Kung talagang religyoso ang pamilya, magbubunga din ito ng bukasyon. Kung kaya nga't pangarap at dasal ko na sa darating na mga panahon, ang bawat pari, ang bawat pamilya, parokya at bayan sa Bataan ay magdala at mag-alay ng mga magiging seminarista o aspirant, magpapari, maglilingkod sa Diyos para sa ating minamahal na diocese. Ito ang aking dasal sa aking unang misa ng Krisma, sa aking unang mga mahal na araw bilang obispo. Lumago ang bukasyon dito sa Bataan. Kung tunay na tangan natin ang pag-asa ni Kristo, dadami ang mga aktibong laikong leader, lingkod ng ating diocese, lalo na mula sa mga kabataan. Hindi lamang dadami ang magsisimba, magpuprosesyon at magsiserve sa misa. Ang simbahang tigib sa pag-asa ay may mga laikong kayang mangaral at magturo, tumutulong sa misyon ng diocese, nagpapatibay ng mga munting pamayanan at mas aktibo na nakikilahok sa pagpapanibago ng lipunan. If our priests, families, parishes, schools, and communities, if our diocese is truly receptive to the hope of Jesus Christ, there will be more vocations to the priesthood, more empowered lay leaders, more active youth servants in the church, more agents of renewal in society. Dear brother priests, let us be bearers of hope that is truly contagious, like the joy of the gospel and the light of faith. A hope that does not disappoint people, a hope that produces vocations, a hope that will steer our diocese to a fruitful and grace-filled future. And that hope can only come from Jesus Christ, to whom we renew our fidelity, our yes today. Maraming salamat mga kapatid kumpari sa inyong masipag at marubdob na paglilingkod. Kapatid ko po ang inyong kapaguran. Kulang na kulang tayo sa diocese at kailangan ninyong pasanin ang madami at mabigat na krus. Sa totoo lang po, naawa po talaga ako sa inyo dahil alam ko, nag-iisa lang karamihan sa inyo. Mabuti po, meron tayong mga kapatid na seryoso na tumutulong din sa atin. Marami tayong hamon na harapin. Hindi tayo nawawala ng pag-asa sapagkat nandito ang mga laiko at religyoso na kalakbay natin.
na nandito rin ngayon para sabihin sa ating mga pari, hindi tayo nag-iisa. Narito sila, magdarasal, tutulong, at sana po simula ngayon maghahanap kayo ng bukasyon para sa ating diocese. Kaya sa puntong ito, mga kapatid kumpari, pwede bang palakpakan naman natin ang mga laikong tumutulong sa atin, sa ating mga parokya. Salamat po mga laikong lingkod sa parokya. Pinagpala ang Bataan dahil marami ang mapagmahal sa Diyos at simbahan sa mga tao. Mapalad ang diocese sapagkat hitik sa kagandahang loob, paggalang at pagmamalasakit ang mga Bataenyo. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, isang anak ng Bataan ang namumunong magdiwang sa misa ng Krisma dito sa Katedral ni San Jose ng ating mahal na diocese. Ako po'y nandito bilang anak din ng Bataan. Maging hudyat nawa ito na mas marami pang mga anak ng Bataan ang maglingkod at tumugon sa tawag ni Kristo upang ang mahal nating probinsya at diocese, duyan ng mga bayani at banal, ay magbigay liwanag sa lahat dahil nag-aalab ang ningas ng pag-asa ni Kristo sa atin. Sa tulong ng mahal na Biren ng Santo Rosario at ni San Jose, lalo nawa tayong magkaisa at magtulungang ipatupad ang misyon na inaatas sa atin ng may kapal. Magdala ng pag-asa, maging ningas ng pag-asa ni Kristo. Amen.